Colossians 3:21. Parents, don't be hard on your children. If you are, they might give up. Pag-aaral natin ngayon, pinamagitan natin, Bebe Love. Dear Lord, we ask you to enlighten us on this very important issue. At nawa, Panginoon, ang iyong pong kaliwanagan ng siyang maghari sa aming buhay. Panginoon, ngayon humihingi po kami ng paglilinis, kapatawaran, kalakasan ng katawan, linaw ng pag-iisip. Teach us to focus on your truth, on your teaching alone. And we ask you, Father, to be our sole preacher. Kayong kaisa-isang mangaral, gamitin nyo lang inyong lingkod, at ang iyong mga anak, Panginoon, bigyan nyo po ng spiritual food. Teach us and give us correction, empower, enlighten us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. 1 Samuel 1:2-8. Elkanah had two wives, Hannah and Peninnah. Although Peninnah had children, Hannah did not have any. Once a year, Elkanah traveled from his hometown to Shiloh, where he worshipped the Lord all-powerful and offered sacrifices. Whenever Elkanah offered a sacrifice, he gave some of the meat to Peninnah and some to each of her sons and daughters. But he gave Hannah even more, because he loved Hannah very much, even though the Lord had kept her from having her own children. Peninnah liked to make Hannah feel miserable about not having any children, especially when the family went to the house of the Lord each year. One day, Elkanah was there offering a sacrifice when Hannah began crying and refused to eat. So Elkanah asked, "Hannah, why are you crying? Why won't you eat? Why do you feel so bad? Don't I mean more to you than 10 sons?" Siyempre, problematic kahit pa nga tradisyon sa Old Testament diyang more than one wife, problematic pa rin. Mahirap talaga na may kahati. At itong si Hannah, bukod sa meron pa siyang kahating pangalawang asawa ng kanyang husband, may anak pa yung babaeng yun at siya'y wala. Kaya madalas siya ay nagdaramdam at pinapamiserable pa ng babaeng may anak itong si Hannah dahil iniinggit-inggit dahil wala nga siyang anak. At minsan, ay bigla na lamang itong nawala ng gana, nag-iiyak at ayaw kumain. At sabi sa kanya ng kanyang asawa, "Ba't kayak ng iyak? Ba't ayaw mo kumain? Bakit ka nagdaramdam? Hindi pa ba ako sapat sa'yo kaysa sa 10 mga anak?" Dahil mahal nga nitong si Elkanah, itong si Hannah. May tampo, may hinanakit, may sama ng loob, Hannah sulks. Nagdramang bukid, nagmukmok. To sulk is to be angry or upset about something and to refuse to discuss it with other people. At madalas nangyayari yan sa anak, magulang, lalo sa mag-asawa. Hindi mo malaman kung ano yung pinagtatampo, ano yung pinagdaramdam, dadabog-dabog, ayaw sumagot, walang gana, tanungin mo naman, ayaw sabihin. A sulk features intense anger and an equally intense desire not to communicate what one is angry about. Can you relate? Masama ang loob mo, pero ayaw mo sabihin kung bakit. Ito naman kinakasamaan ng loob, either manhid, hindi ka nahahalatang nagtatampo, lalo ka tuloy magtatampo. At kung tanungin ka naman kung ano yon, sagot may wala. Ayaw mo naman sabihin. Ano ba ang ugat ng sulking o pagtatampuriring, pagpapadramang bukid, pagmumukmuk, ugat ng pagtatampo at paghinanakit, ano ba ang talagang ugat ng pabebe? Mga pabebe-bebe dyan, hindi mo maintindihan kung ano ang gusto. Well, the one who loves expects to be loved and parented and treated as a child, as an infant, as an offspring, kahit pa nga ang tanda-tandanan niya. Kaya nga pabebe ang tawag hindi na bebe. Bebe ang kalabaw na, pero pabebe pa. Dahil ang isang taong nagmamahal, inaasahan niya na siya'y mamahalin din at mamahalin siya nung kanyang object of love na as if yung object of love niya ay kanyang magulang. Na itatrato siyang bata, sinusuyo-suyo, pinapakiramdaman, inaala-alagaan.
Because this is man's most primordial, primitive, and natural longing. Mahalin ng magulang. From birth, from the fall of man, from being separated from God, people suffer from separation anxiety. 99.99% siguro ng mga tao merong separation anxiety. Lalo na nung ang bata ay nalagot ang pusod mula sa sinapupunan ng ina nung ipinanganak, na separate sa source of nourishment, source of love, source of care. Mula nun, meron ng separation anxiety. Lalo, hirap na hirap mag-goodbye, ayaw pawala ng mahal sa buhay, ayaw malayo, merong ganon. At ano ang konteksto ng separation anxiety? Because an unborn child, an infant, a child is automatically and unconditionally cared for in the womb, provided for, attended to, indulged in the womb and in early childhood. Yung bata na nasa sinapupunan, hindi kailangang humingi, hindi kailangang umiyak, hindi kailangang magsabi, automatic, ibinibigay nung ina ang lahat ng kailangan niya. May himas-himas pa, may hagod-hagod pa, kinakausap pa, and never does the infant or the fetus, if you like to call it so, feeling alone dahil naka-attach sa womb ng ina. Pero oras ay panganak at yun ay nalagot, kutakot-takot na insecurity ang kakambal at kasama. Parental love is the first love a person experiences. Parental love is the standard for love that is set in a person's subconscious. Yan talagang pag-ibig ng magulang, ang una na nakilala natin na pagmamahal. At yon ang nanatiling nakaukit sa ating alaala kung ano dapat ang pagmamahal. That's why people look for papa or mama that they had or they never had. Kaya kung ikaw ay minahal ng iyong mga magulang, hinahanap mo rin ng ganung pagmamahal sa iyong magiging asawa, sa iyong mga magiging kaibigan, at pag hindi mo yun natatagpuan, tampo ka ng tampo. Ayaw mo naman sabihin kasi nakakahiyang sabihin. At lalo naman kung hindi ka na mahal, biyatok-batukan ka noon, inignore-ignore ka, lalo ka ngayong gutom na gutom at uhon-uho sa pagmamahal, kaya kahit sinong dumaang may bigoting magmamahal sa iyo kahit konti, sama na. Kasi nga, yun ang uhaw ng tao, pagmamahal. Pagmamahal ng magulang na pinakadalisay sa lahat. Isaiah 49:15, the Lord answered, "Could a mother forget a child who nurses at her breast? Could she fail to love an infant who came from her own body?" Of course, the answer is no. Ang sabi ng Diyos, malilimutan ba ng ina ang batang sumususo sa kanyang dibdib? No. Makakalimutan ba ng ina na mahalin ang batang galing sa kanyang sariling katawan, laman ng kanyang laman, dugo ng kanyang dugo? The answer is no. And God says, even if a mother could forget, I will never forget you. So ang pinakadakilang pag-ibig na pwedeng makilala ng isang tao yung galing sa ina, sabi ng Diyos, higit akong magmahal kaysa ganyan. Kung kaya kang kalimutan ng ina mo at hindi yun kaya, lalo ako na hindi kita lilimutin. Note that God's love here is described as a mother's love. Infinitely much more even than a mother's love. Because parental love and the love that God has for us is the purest love. Wala nang lilinis pa doon. Kahit yung romantic love, pagka 3 beses mo nang hindi naalala, galit na sa'yo. Pag 5 beses, ayaw na sa'yo. Conditional, transactional. I will love you, but love me in return. If you don't love me in return, I don't love you anymore. Pero hindi ganun ang pag-ibig na magulang. Walang kondisyon, walang patakaran. Parental love is the kind of love people desire and long for and love to have. It is a kind of love the kind of people are naturally disposed to give. Pag-ibig ng magulang ang laging gusto nating matanggap. At kung tunay tayo nagmamahal tayo bilang at parang magulang.
Kaya ano hanap ng mga nagpapabebe? Papa, mama. Kahit na 40 anyos na yung babae at may boyfriend na 14, papa pa rin ang tawag. Kasi ang gusto niya talaga, papa. Ang gusto ng mama. Kahit ang tanda-tanda na nung lalaki, 18 yung girlfriend niya, mama. Mama, papa. Bakit ganyan tawag natin sa mga asawa? Kasi ang hinahanap natin, pag-ibig ng magulang, yung kahit ako nagkakamali, huwag mo akong papagalitan. Kahit pinapabayaan kita, huwag mo akong papabayaan. Kasi ganyan si papa at mama ko. At pagka hindi ka na mahal ng ganun, tampo-tampo-tampo. Bakit ganyan ka magluto ng bibingka? Ang mama ko masarap magluto. Hindi bibingka yan, leche plan yan. O ayan na nga ba, sabi ko na nga ba, mabuti pa yung leche plan ng mama ko. Kaya pinag-aaway-awayan. At ano naman tawag mo sa minamahal mo, di ba? Bebe, baby. Kasi ang gusto ng magmamahal sa kanya, ang magmamahal sa kanya, papa, mama. Pero pag namamahal ka, gusto mo naman siyang baby mo. Kaya nung mga 1960s, 40s, ang tawag ng mga husband sa asawa, iha. Ang tawag naman ng mga lola natin sa kay lolo, papa. Kasi lagi nating nire-replicate, inuulit natin yung pag-ibig ng magulang at anak, kasi yun talaga ang purest. Now, the one who loves expects to be loved, parented, and treated as a child. That is why people who love and expect to be loved sulk a lot. Kaya ang tao, kakambal ng matutong magmahal, magtampo. Maghinanakit. Pag dumami ng dumami, sumama ang loob. At pag hindi pa nabili, magalit. At pag nadagdagan pa, mapuot. Ganyan ang mga degrees ng feelings. Kasi ang mga nagmamahal, puro pabebe. Pag tinatanong mo, ayaw sabihin. Kasi ang totoo, nakakahiya namang aminin kung ano ipinagdadraman niya. Kaya dapat pakiramdaman mo na lang. Ganun. Pag may nagpapabebe sa inyo, nagkukulang din kayo siguro ng pagpapatunay na mahal mo nga siya. Kaya nagdadrama. Ayaw naman sabihin kasi medyo nahihiya-hiya rin naman na aminin. Kanina, dumaan ka sa likod ng silya ko, di mo man lang kinalabit ang batok ko. Di ba? Nakakahiya naman sabihin, pero hinahanap-hanap mo. Kaya yung katang blow me a kiss from across the room. Yan. Little things mean a lot. Touch my hair as you pass my chair. Mga maliliit na bagay na nakakahiyang aminin, pero hinahanap mo talaga. Ang pagtatampo ay naguugat sa kamusmusan, sa pangako ng magulang ng walang patakarang pag-unawa at di na kailangang bigkasin, hingin o pag-usapan. At pag hindi mo na ibigay yon, nagtatampo si bebe. Sa sinapupunan, hindi na kailangan magpaliwanag. Ang ating bawat pangangailangan ay kusang ibinibigay ng ina. Ang tugmang ginhawa ay kagyat at kusang natatanggap. Walang hingi-hingian, automatic natatanggap. Kaya pag hindi na natin ngayon automatic natatanggap kay papa, kay mama, nagdaramdam. Yung paraiso kasi ng bata sa sinapupunan ng ina, nagpatuloy sa kanyang pagiging sanggol. Hindi na niya kailangang ipabatid kanino man ang mga pangangailangan niya bilang sanggol. Kusa. At likas ito ipinagkakaloob ng malalaki at mababait na tao sa paligid. At yun ang inaasahan natin sa magiging boyfriend o girlfriend, magiging asawa. Yung patuloy na pag-aaruga ng mga nag-alaga sa atin nung bata pa tayo. Konting hibik-hibik mo lang, eto na yung dede. Konting ingit-ingit mo lang, pinapaliguan ka na, pinapalitan ka ng lampin. Yun ngayon ang inaasahan mo. At pag hindi ka napapansin, natural, sambako lang mukha mo. Wala ka kakibo-kibo, ayaw mo kumain. Unawa kasi ng mga nag-alaga sa atin nung maliliit pa tayo ang ating pag-iyak. Kahit na may kasalatan tayo sa pananalita, at wala, hindi sila nalilito kung anong kailangan natin. Nakafocus kasi sila sa atin. Kaya pag hindi ka naalala, nagtatampo ka, kailangan thoughtful siya. Anniversary nyo, week sa rin nyo, month sa rin nyo, kailangan maalala niya. Kasi pag hindi niya ako mahal. Kasi mga magulang natin, talaga namang kaliit-liit ang birthday mo, merong mga selebrasyon. Kahit na ikaw ang 15th honor sa class of 16, may party yon. Tapos hahanapin mo sa napangasawa mo. Sila ang nagpapaliwanag at umuunawa sa ating mga daing, yung mga nag-alaga sa atin ng bata. At di pa natin yun kayang linawin o ipaliwanag kasi. At hanggang sa pagtanda, marami tayong mga pangangailangan na ayaw o di natin kayang ipaliwanag. Dapat maramdaman niya kasi mahal niya ako eh. Hindi ko kailangang i-spell.
Kailangan naramdaman mo. Nung nasa may department store tayo, ang tagal ko nakatitig sa bag, dapat nalaman mo na ang ibig sabihin nun. Lumampas na nga tayo, nakalingon pa ako. Tapos hindi mo malang napansin. Kaya naman sa ating pakikipagkapwa, sa pakikipagmabutihan at pakikipag-ibigan, sa kabila ng ating natutunan at nakasanayang pagsasalita at pagpapaliwanag, minamabuti pa rin natin manahimik. Kung hindi tayo napapakiramdaman, nauunawa, nakakapa, o nabibigyan kasiyahan, nagtatampo tayo. Gusto natin naaalala, nililingap, minamahal, naaalagaan. Pag hindi nangyari, ang bunga, tampo at hinanakit. Babae man o lalaki. Less lang mag-express yung lalaki, pero naghahanap din yun. Ang tawag nga sa'yo, mami eh. Di ba? Mami, nasa na medyas ko. Mami, kakain ako. Sabi naman ni mami, hindi ko dala ang kaldero sa kusina, sa kwarto. Sa kusina yon. Hinahanap-hanap natin sa taong inaasahang nagmamahal na matalas ang kanyang pakiramdam. Hindi yung matapos ang mag-asawa na magkaroon ng private moment, yung isa masama loob na kasi mangot magdamag kasi hindi siya masaya. Sasabihin ba niya yon? Of course not. Pero bukas malamig ang kape mo, tutong ang breakfast mo, at pag may hiningi ka pang iba, hagis-hagis sa'yo yung medyas. Kasi hindi man mabigkas na hindi siya lumigaya. Binibigkas ba yon? Pinapakiramdaman yon. Kaya maraming problema ang nagmamahalan. At kung tayo'y mabigong mapansin, maalala, maalagaan, tampo at hinanakit, pabebe. That is why one of the most common and most puzzling phenomena between lovers is sulking, tampuhan, drama. Kitang-kita mo kahit nasa fast foods, may drama ang babae. Ang dalang-dalang sumubo. Ang tagal-tagal tumusok ng hotdog. No? Walang sigla-sigla, may drama. Because an unborn child, an infant, a child, receives all the love, all the care, all the attention, automatically, naturally, without asking for it. At yun ang nakaukit sa ating gunita at gusto nating i-replay ng i-replay ng i-replay. O ayan, malapit na akong umiyak. O ayan, mapapaiyak na ako, hindi mo pa ako binibigyan ng kailangan ko. O ayan, nagngangalngal na ako. Ayan, nalunod na ako sa baha ng luha ko, di mo pa rin ako pinapansin. Galit na yun. Now, mga kapatid, imagine an unwanted fetus. Ina-abort-abort, inilalaglag-laglag, inuumpog-umpog ng nanay niya sa pader yung tiyan para malaglag ang bata. Can you imagine ang psychological impact nun sa fetus? Yung minahal na nga ng minahal habang ipinagbubuntis, hingi pa rin namang hingi ng pagmamahal eh. Eh yung pang inilalaglag-laglag, ang laki ng kulang nun. At kung yun ang natapat sa inyo na napangasawa nyo, sobrang demanding, sobrang selosa, sobrang makahingi, baka inilalaglag-laglag noon. Unawain nyo na lang. Sabihin mo, inilalaglag ka ba ng nanay mo noon? Bakit ganyan? Kakapit to ko. No? Kasi siyempre, kailangan kapit to ko ka, inilalaglag ka na, kailangan kumapit ka sobra. Bantay-bantay ka, nakagdando ka lagi, baka ka mawala eh. Kaya mga tao, may pinanggagalingan kung bakit sila ganon, dapat maunawa. Inilalaglag na nga, nabuhay pa. So, ano ngayon ang kailangan niyan? Ano ngayon ang hinahanap niya sa buong buhay? O kaya yung hindi naman nilaglag, pero hindi naman minahal ng bata, naglalalangoy sa kanal, walang pumapansin, daplis-daplis ng mga jeepney sa paglalaro sa kalsada, walang nagalaga, dinapuan na ng lamok, langaw, elepante, wala pa rin pumansin. Can you imagine kung ano ang demands niyan sa kanyang mamamahal sa buhay at mga mahal sa kanya? Kaya dapat malalim ang paghuhugutan mo ng pangunawa pag ang asawa mo pabebe. Kasi baka hindi na bebe nung araw pa. Baka 3 years old pa lang, pinagtitinda na ng mga kakanin. Hindi na mahal. Pagka may sugat, kusa na lang gumagaling, nagkalangib-langib na, wala nagmahal. Eto ka ngayon, minahal mo siya. Sa'yo niya ngayon hahanapin ang lahat-lahat. At dahil mahal mo siya, ibigin mo siya para sa lahat ng hindi umibig sa kanya. Alam niyo yon? Mahalin mo ako para sa lahat ng hindi nagmahal sa akin. Ba, pero malaki-laking bayarin yan, ano? Pero kung mahal mo siya, gagawin mo yon. Kasi mas hindi siya minahal ng bata, mas pabebe.
mas maramdamin, mas matampuhin. The one who loves, the one who parents you, is supposed to know what you need and want, supposed to give you what you want and need without being asked. This is true in material, emotional, and even sexual needs and wants between couples. Kailangan, wala nang tanungan pa, makiramdam ka. Do not presume that the customer is contented. Kailangan meron kang customer and marketing research para maganda ang approach mo sa buhay. The sulker gravely needs the other person to understand, and yet remains strongly committed to doing nothing to help him or her to do so. Yun ang hiwaga ng pagmamaktol. Kung gagano nagmamaktol, ganon din naman ayaw sabihin kung bakit. Kaya kailangan mo makiramdam. Bakit ayaw sabihin? Because verbalizing, explaining, and demanding the need and want trivializes and vulgarizes it. Sasabihin pa, yun lang pala. Ang liit-liit na bagay pinagtampo mo, mamaliitin. Kaya mahirap sabihin kasi mukhang maliit. Pero walang maliit sa taong nagmamahal o naghahanap ng pagmamahal. Kaya nga, little things mean a lot. Verbalizing it removes its wonder. Nawawala ang hiwaga at kababalaghan pag binibigkas ang mga pangangailangan natin. Kailangan na lang husang ipinagkakaloob. Verbalizing exposes the childlikeness of the one who wants it. That's why it is a difficult task to tell people what you really want. Sa Western culture, kasi culture of frankness, sanay sila dyan. Pero sa atin, hindi. Kaya kailangan ng mas higit na pakikiramdam at pangunawa. Sa tingin ng lumaki sa ganitong kultura, if the other requires an explanation, he or she is clearly not worthy of one, and he or she clearly is not worthy of love. Kung kailangan kong ipaliwanag sa iyo, bawat kailangan ko sa iyo, hindi mo ako mahal o hindi kita dapat mahalin. That is the unsaid. Kasi mahal mo ko dapat, nararamdaman mo yan. Kaya madalas ang nagmamahal o naghahanap ng pagmamahal ay pabebe. Sign yun na merong dapat gawin yung isa. Kaya magulang yun o kapatid or employer. Hindi lang sa mga mag-asawa yung mga pabebe. May mga employee din na pabebe. Bakit ito? Sobrang ipagdaldaka na yung computer. Yung pala, ang tagal-tagal lang, hindi nabibigyan ng raise. Dinadaan sa dabog-dabog. Akala niya kasi magulang niya yung boss. Mga patampu-tampu, tamlay-tamlay. Yung pala hindi masabi-sabing, kailangan dagdagan mo ng sweldo ko. Kasi hindi siya pinapapakiramdaman. Sa iniibig at umiibig, hinahanap natin ang womb, ang sinapupunan, ang ina o ama o ang yaya. Kaya pag pinagsama mo si yaya love, di ba, masaya. Iniaasa natin sa kanya ang ating security at kasiyahan. Isinisisi natin sa kanya ang ating mga sakit at pighati. Yan ang hiwaga at kabaliwan ng pag-ibig. You are responsible for my sadness. You are responsible for my happiness. Kasi nga, ang feeling natin, parang magulang dapat yung minamahal natin. When you love the one sulking, it is a privilege to be the object of a sulk. Nakakatuwa at nakakakiliti na object ka ng tampo o drama kung mahal mo yung nagtatampo. Kaya pag nagtatampo kayo, malalaman nyo kung mahal kayo. Kasi pag nabubuisit, baka hindi kayo mahal. Kasi kung mahal kayo, natatawa lang, hindi ka pinapatulan. Baby ko naman, halika na, huwag ka na magtampo. Pero kung tinula ka sa bintana, alam mo na, huwag ka na magtampo dahil wa-effect. Alam niyo yung tampo, may effect lang sa nagmamahal sa'yo. Pag hindi ka mahal, naiinis lang lalo sa'yo. Kaya tigilan mo ang pagtatampo. Humanap ka na ibang paraan para yung kailangan mo ay mapa sa'yo. Ibig sabihin, itinuturing ng nagtatampo ang pinagtatampuhan na nagmamahal. Nakakaunawa, kaya nagtatampo siya. Kaya privilege yan eh. Uy, nagtatampo ka sa akin, ha? Mahal mo ko. Kaya yung mga ibang hindi pa nagkakaligawan, wala pang official usapan, may nagtatampo na sa'yo, uy, nagtatampo ka, ha? Kasi selos ka na, ha? Kahit wala pa tayong usapan, alam na niya na may pagtingin ka sa kanya.
Kasi hindi ka naman magtatampo sa hindi mo mahal. Alam mo, magtampo ka doon sa dumadaan dahil natapakan ka. Hindi ka nagtatampo doon, nagagalit ka. Di ba? Na hindi naman dapat mangyari. Pag pinagtatampuhan ka, mahal ka. Kaya mga husband, nagtatampo sa inyo si Mrs., mahal lang kasi kayo. Balikan nyo na yung bag na nililingon-lingon para mawala na ang tampo. We would easily and ideally remain able to laugh in the gentlest way when we are made a special target of a sulker's fury. Kung mahal natin siya. Kung mahal mo ang nagtatampo, ang drama ay nakakaaliw. Nakakapagdulot ng lihim na tuwa. Dahil alam mo, nagtatampo, mahal niya ako. Pero pag di mo mahal o di mo na mahal ang nagtatampo, nakayaya mo at ang ganyang mga drama. Ang tago at di maipaliwanag na mensahe ng nagtatampo ay ito: baby mo ako at kailangan kita bilang papa at mama. Nasan ka? Yun lang yun. Kaya kailangang magpakiramdaman, bakulaan, malaman kung ano ang ipinagdaramdam ng minamahal mo. Importante. That is why God presents Himself as more than a nursing mother and as the ultimate father. Magtataka kayo, in the very male-dominated culture of ancient Israel, God presents Himself as someone like a nursing mother. Because God is above gender. God is Father and the best mother there is. Kaya yun ang ginawa niyang example. And even Jesus presents Himself as a mother hen. Pinakilala ni Jesus sa kanyang sarili bilang inahing manok. Alam niyo yung inahing manok, nakakakita pa ba kayo nun? Yung iba kasi dito sa supermarket na lang nakakakita ng manok, putol-putol na. Pero yung buhay na manok, iniipon na yung mga maliliit niyang anak. Pag umuulan, pag may danger, nasa ilalim lahat ng pakpak niya to protect. Matthew 23:37, Jerusalem, Jerusalem, Jesus says, your people have killed the prophets and have stoned the messengers who were sent to you. I have often wanted to gather your people as a hen gathers her chicks under her wings, but you wouldn't let me. Sabi ni Jesus, gusto ko kayong ipunin, limliman, tulad ng paglimlim ng inahing manok. God the Father, Jesus, comparing themselves to loving mothers. Kay human mother, kay hen o animal mother, ang pag-ibig ng magulang kasi talagang protective. Napakataas ang uri ng pag-ibig ng magulang. And a sulk is an odd but nevertheless wonderful gift of love. Pag pinagtatampuhan kayo, mahal lang kasi kayo, huwag kayo mainis. Lalo't asawa niyo naman yung nagtatampo. Lalo't anak niyo, lalo't magulang niyo. Alam niyo mga magulang, hindi yan pala tampo kung single pa yung mga anak, pero oras na nagka-boyfriend, girlfriend na yung anak, at ang inatupag na lang yung boyfriend o girlfriend, at nagka-asawa, ang inatupag na lang yung asawa at mga sarili niyang anak, madalas din magtampo ang magulang. Hindi lang din masabi. Kasi nga ang tampo, hindi naman sinasabi. Dapat mong mapakiramdaman. Pero pag pinagtatampuhan ka, malamang may pagkukulang ka. Mahal ka, kaya ka pinagtatampuhan, pinagtatampugan, at dinaramdaman. Mga kapatid, lahat tayo ay pabebe. Lahat tayo kasi ay baby. And we were all once upon a time babies. And we never outgrow that. Unawain nyo ang mga taong nasa inyong paligid, lalo yung mga minamahal nyo, dahil we never outgrow our need for parental love. So magpabebe, pero balansehin. Dapat balance. Dapat ang lahat. Hindi mo excuse na, siyempre nagpapabebe ako sa'yo dahil once upon a time I was a baby. Pero dapat din tayo mag-mature because love is not self-seeking. Hindi ko mo, mahal mo siya at mahal ka niya, ikaw na lang lagi magpapabebe. Dapat ikaw naman kumisan yung parent, ikaw yung nagmamahal, ikaw yung umuunawa. Give and take, bigayan. Si papa, si mama ay baby at pa-baby rin. Panahon ang pangangailangan ng tao. Kaya sa panahon ikaw ang mas malakas, ikaw muna yung papa, ikaw yung mama, siya muna yung baby. Sa ibang panahon na siya yung malakas at mahina ka, di ikaw naman yung baby, siya naman yung papa at mama. Bigayan. For everything there is season and a time for every matter under heaven. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its season. Makiramdam, magbigayan, magmahalan.
Don't waste precious time on earth being angry. Magmahalan and love generously, love fabulously, love to the max. Because we have only one chance to love. And when we are no longer on the face of the earth, we will no longer have that same opportunity. 1 Corinthians 13, 4-11. Love is kind and patient, never proud or rude. Love isn't selfish or quick-tempered. Love is always supportive. When we were children, we thought and reasoned as children do, but when we grew up, we quit our childish ways. So dapat binabawasan din, miniminize ang pagpapabebe kasi mahirap din at mabigat dalhin kung ang daming pabebe sa paligid. Nakaka-stress din yan. So mahalin din naman natin yung mga nagmamahal sa atin, minimize pagpapabebe. Whenever you can, be on the giving rather on the receiving side of love. 1 Corinthians 13:5, love isn't selfish. And then maximize ang pagpapakapapa or mama. Hindi lang sa romantic partner, kahit kaninong kapwa-tao. Magmahalan sa isa't isa. At sabi sa Ephesians 5:25, a husband should love his wife as much as Christ loved the church and gave his life for it, as much as Christ described himself as a mother hen, as much as God the Father described himself as a nursing mother and more, lahat tayo maging ganun sa ating mga minamahal. Hindi lang husband, wife din, parents din, children din, friends, employers, lahat tayo may pananagutang magmahal sa isa't isa. John 13:34, but I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. Magandang mission every day, especially kung kayo malakas at hindi yung siyang nangangailangan ng tulong, ang mission mo, sino kaya ang bebabyhin ko ngayong araw na to? Please lang, huwag yung sekretary nyo sa office. Huwag si kumare, unahin nyo si wife o asawa, mga magulang, kapatid, yun ang babyhin. Magandang mission yon because Jesus has only one command, and that is to love one another. To love, yung mambebe ka, is doing the work of the Lord. Dear God, we thank you that there is love. And we thank you that even in the stories in the Bible and in the verses in the Bible, we can understand the ones who love us and the ones we love. Teach us to be more loving. Teach us, Lord, to give your love like a parent to people around, especially sa mga mag-asawa. Nawa, Panginoon, ang pag-ibig mo lalong tumingkad, gumanda, kung nagkakaunawaan ng bawat miyembro ng pamilya. Mga kapatid, mangbebe kayo at bebe tayo lahat ng Diyos. God bless you.